Iba ang sapatos na gawang Marikina. Ito ang nais ni Senator Aquilino Coco Pimentel III at ng kanyang may bahay, si Special Envoy Catherine de Guzman Pimentel, na muling bukang bibig ng maraming Filipino. Pinangunahan ng mag-asawa ang paglulunsad noong nakarang Martes ng public exhibit na may temang Marikina, pamana ng sapatos, kahapon, ngayon at bukas. Tampok sa exhibit ang mga sapatos at bag na gawa ng mga sapaterong Marikenyo, gayon din ang local designers ng lungsod. Yung Marikina shoe industry, kasi siyempre sa house to house, nakikita ko sa mata ko, buhay pa. Buhay pa, nandyan pa. But it's not, siguro hindi na siya comparable sa time na nasa peak siya, pero kayang-kayang ipaunlad muli. Kailangan lang talaga ng support. No one person, no one family can do it. It must be the entire community and sana the entire country. Kasi dapat proud, hindi lang dapat Marikina ang proud sa kanyang shoe industry at saka sa kanyang shoe products, but the entire Philippines. Naging panauhing pandangal sa exhibit si First Lady Lisa Araneta Marcos. Sinabi ni Pimentel ang presensya ng unang ginang ay pagpapatunay na kinikilala pa rin hindi lamang dito sa bansa kundi maging sa buong mundo ang mga sapatos na gawang Marikina. Pagmamalaki niya, malikhain at may puso ang paggawa ng mga sapatos ng mga Marikenyo. Ang laban natin pagdating sa shoemaking, hindi sa machine-made shoes. Doon tayo sa bespoke. Ano ibig sabihin ng bespoke? Sapatos from scratch, made to order. Masayang-masaya yung ginawa ng sapatos kasi fit na fit sa kanya yung gawang sapatos at maganda ang design, ang creativity. So, dyan tayo lalaban. Huwag tayo lumaban sa mga machine-made na unemotionally made. Dapat ang sapatos sa Marikina, merong dalang emosyon ang paggawa. Si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo sinabi na may mga batas, partikular na ang Tatak Pinoy Act na nagbibigay prioridad sa mga lokal na produkto at sa kanilang lungsod, ilalaban nila ang kanilang mga sapatos. Magkakaroon ng preference ang local suppliers pag sasali sila sa bidding sa mga national government agencies. So halimbawa kapag ang military ay bibili ng boots, mas makakalaban na ngayon ang Marikina shoe manufacturers kontra sa China. Same thing with school shoes. Kung bibili ang mga LGUs, so sana ang mga LGUs ay mahikayat mamili ng mga school shoes para pwede nilang ipamigay sa kanilang mga estudyante sa mga public schools. And syempre pinapabid out nila yan. And because of this domestic preference provision sa Tatak Pinoy Law, ay mas makakalaban na ang ating Marikina shoe companies. Si Ginang Catherine Pimentel sinabi, hindi maikakaila na malaki ang utang na loob ng industriya ng sapatos ng Marikina kay dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Former First Lady Imelda Marcos brought global recognition to our industry by promoting Marikina-made shoes and by supporting the zapateros of Marikina during Lolo Munding's time. I had the private opportunity also of talking to Madam Imelda Romualdez Marcos just 2 weeks ago in the Goldenberg Concerto series of First Lady Lisa. And she explained to me how paano niya po tinulungan ang Marikina shoe industry. Sabi niya po, habang nag-abroad daw po sila ni former President Ferdinand Marcos, pag bumibili daw po siya ng sapatos, 2 pair ang binibili niya. 1 pair for herself and then 1 pair binibigay niya po talaga sa Marikina shoe manufacturers para po mapag-aralan paano rin maging world class ang gawang Pinoy. Naging bahagi pa ng exhibit ang ilan sa mga sapatos ng dating unang ginang na gawang Marikina. Bagamat ang mga ito ay halos 4 na dekada na, masasabing ayon pa rin sa panahon ang mga disenyo. Inilibot ng mag-asawang Pimentel si First Lady Lisa Marcos sa tindahan ng mga sapatero ng Marikina. At base sa impresyon ng unang ginang, hindi maitatanggi ang kanyang paghanga sa mga sapatos at bag na gawang Marikina.
Sa katunayan, may napili siyang isang pares ng sapatos na agad na niyang isinuot. Masaya po, kasi siya mismo po ang namili ng kulay. Ano po yung sapatos yun? Ballerina po. Doll shoes po ang tawag sa amin. And happy po kami. Yes, kasi sinuot niya na po. Hinubad niya na yung heels niya. Yes. Jan Scosio, Radyo Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.